Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Hilingin natin na nawa sa biyaya ng mahal na puso, ang ating mga puso ay matulad sa kanyang kamahalan, sa kanyang kabaitan, sa kanyang awa, sa kanyang pagmamahal. Ngayong araw ding ito ay pinagdiriwang natin ay 128 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Hilingin natin na nawa ang ating bayan ay patuloy na pagpalain ng mahal na puso ni Jesus, na ang bawat isang Pilipino at Pilipina ay makita sa mahal na puso ni Jesus ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan at patnubayan hanggang sa marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa puso ng iyong anak na nasugatan dahil sa aming mga kasalanan, minarapat mong kami magkamit ng kayamanang walang kupas kailanman, dulot ng iyong mawaing pag-ibig na sa amin nag-uumapaw. Sa taimtim naming pagsamba sa kanyang kadakilaan, kami naway makapaghandog ng nararapat na pagpaparangal sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Kayo ay bansang nakatalaga sa Panginoon. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging Kanya. Pinili niya kayo at inibig, hindi dahil sa dami, pagkat kayo pa nga ang pinakakonti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Faraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Alalahanin ninyo ang Panginoon ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya, at ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi. Nililipol niya ang lahat ng sumusuway sa Kanya. Hindi makaliligtas sa Kanya parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa Kanya. Kaya sundin ninyo ang kautusan at mga tuntuning ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginooy humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahanga-hangang gaway na saksihan ng Israel. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung maghalit ay banayad, kung umibig na may lubos.
kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Pag-ibig mo ay walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus,
Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama, kundi ang anak, at iyong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahing ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa Manila Cathedral, ang ating inang simbahan. I seek forgiveness to foreigners who are inside because the Mass is in Filipino. It's very seldom that we celebrate the Mass in Filipino, but since today is Independence Day, we decided to celebrate the Eucharist in Filipino. Mga minamahal kong kapatid, inaanyayahan ko kayong simulan natin ang ating pagninilay sa hapong ito mula sa mga salita ng unang pagbasa. At nais kong isipin ninyo na ang Diyos ay direktang nagsasalita sa inyo. Imagine that God is directly talking to you today, at this moment. At ang sinasabi niya sa inyo ay ang unang pagbasa. Sabi dito sa unang pagbasa, bagamat ito ay para sa bayan, si Moises ang nagsasalita sa ngalan ng Panginoon. Sabi ko nga, isipin nyo, kayo lang dalawa ng Diyos ang nag-uusap. Pinili kita at inibig. Hindi dahil sa dami, pagkat ikaw pa nga ang pinakakakaunti. Ikaw pa nga ang pinakamaliit. Pinili kita at inibig, hindi dahil sa ganang iyo, kundi ako ito na Diyos. Pinili kita dahil sa pag-ibig ko sa iyo. Imagine the Lord telling you He loves you. He loves you not because you are worthy. He loves you not because you are good. He loves you not because you are deserving. No. None of this is the reason why God loves you, loves me, loves us. It's simply that God is love. Mahal ka ng Diyos. Hindi dahil sa ikaw ay mabait. Mahal ka ng Diyos. Hindi dahil ikaw ay karapat-dapat. Mahal ka ng Diyos sapagkat siya'y pag-ibig. That's why nothing we do can make God love us. Wala. Wala tayong pwedeng gawin na makapagmamahal sa atin sa Diyos.
Nothing that we do can make God love us. It is out of the goodness of God's heart that God loves us. Kaya pag humaharap kayo sa salamin, sabihin mo, halimbawa, pangalan mo, Charmaine, di ba? Okay. Yan ang usong pangalan ngayon, ha? No, Charmaine, no, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Kapag nakakaramdam na kayo ng parang walang nagmamahal sa iyo, iniwan ka ng asawa mo, iniwan ka ng mga anak mo, iniwan ka ng iyong kasintahan, huwag mong kalilimutan, meron pa ring naiwang nagmamahal. Sabi nga ng awit ni Ogie Alcacid, hindi ko naawitin, baka umulan eh, nandito ako umiibig sa iyo. At sa ikalawang pagbasa, mula sa unang sulat ni Apostol San Juan, sinasabi sa atin na ang kanyang bugtong na anak ay nagkatawang tao. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. In other words, God, who is love, has made it concrete by sending His own Son. Kasi pwedeng sabihin mo, I love you. Pwedeng sabihin ng Diyos, I loved you. Mahal kita. Pero pinatunayan niya yung pag-ibig na yon sa pamamagitan ng pagsusugo niya sa kanyang anak. Kaya nga sabi ni San Juan sa kanyang ebanghelyo, God so loved the world that He gave His only Son. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya't ibinigay niya ang kanyang anak. Ibinigay niya ang pinaka-mainam sa lahat, pinaka-importante, pinakadakilang pag-ibig at pinakadakilang regalo. God is love, and that love is concretized by sending His only begotten Son. At pagkatapos sa Ebanghelyo, sinasabi naman sa atin ng Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Mismong si Jesus na ang nagsasabi, lumapit kayo sa akin. Ako lamang ang makakaunawa ng nilalaman ng inyong puso. Ako lamang ang makapagpupuno ng mga kakulangan na inyong nararamdaman. Sa akin kayo lumapit. Mahal ko kayo. Sa akin kayo lumapit. Ang ganda po ng larawan ng Sacred Heart sa ating harapan. Jesus is pointing His finger to His heart. And He is telling us, He is telling you and telling me, come to me. This heart of mine will give fulfillment to the longings of your heart. Sabi nga nothing can understand the human heart. Nothing can complete the human heart. Nothing, no one can give fulfillment to the human heart except the one who made it. And God is the one who made our heart. Sa pagdiriwang natin ngayon ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, ang paanyaya sa atin ng mga pagbasa ay malinaw. Mahal ka ng Diyos. At dahil mahal ka ng Diyos, ibinigay niya sa iyo ang kanyang bugtong na anak na nag-aanyaya naman sa iyong lumapit
sa Kanya. Kapag tayo'y napapagod, huwag tayo sa mall pumunta. Gastos lang yan. Kapag tayo'y napapagod, huwag tayo sa beer house pumunta. Baka magkasala ka lang. Kapag tayo'y napapagod, lumapit tayo kay Jesus. Sa simbahan, sa adoration chapel, o sa katahimikan ng iyong silid, lumapit kay Jesus at sabihin mo sa Kanya, Lord, pagod na ako. Bigyan mo ako ng kapahingahan. Pero ingat kayo sa paghingi. Don't ask, Lord, give me rest. Baka bigyan ka niyang rest in peace. Sabihin niyo lang, pagod na ako, Panginoon. Palakasin mo ako. Patatagin mo ako. Pero mga minamahal kong kapatid, magtapatan tayo. Bakit ba tayo napapagod? Ano ba ang kinapapaguran natin? Baka kuminsan ang pagod natin, tayo rin ay ang may gawa. At dahil dito, ngayong araw ng kalayaan, 128th anniversary of the Philippine Independence, tanungin natin ang ating mga sarili, saan ba ako dapat lumaya? Ano ba yung mga bagay na dapat ko nang pakawalan? Ano ba yung mga tao na dapat ko nang pakawalan? Ano ba yung mga karanasan na dapat ko nang pakawalan? Kasi kung minsan, napapagod tayo dahil may mga pinapasan tayo na hindi naman natin dapat pasanin na. Ang sinasabi siguro sa atin ng Panginoon, bitiwan mo na yan. Iwan mo na yan. Huwag mo nang pasanin yan. Pagkatapos mga ngatwiran pa tayo, Lord, no, ang hirap no? Hindi ko siya mapakawalan. Kaya tayo siguro napapagod dahil meron tayong mga pinapasan na hindi natin dapat pasanin. Alam nyo, sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, hindi niya masinabing wala tayong papasanin No, hindi. Hindi na nga ako ang Panginoon na bibigyan kita ng kapahingahan, pero hindi ko aalisin ang mga dapat mong pasanin. Maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. There are things that we need to carry. There are things that we don't have to carry. And the question then, therefore, is, what should we carry and what should we release? What should we carry and what should we let go? At ang sabi ng Panginoon, etong pasanin mo, gawin mo ang kalooban ko, gawin mo ang utos ko, gawin mo ang gusto ko. Papasanin mo yan, medyo may kabigatan yan, pero magkakaroon ng kahalagahan ang iyong pagpapasan. It means that when we carry something, when we carry the cross, we have a meaningful reason and a meaningful experience when we carry it. Tandaan nyo, sa pagsunod natin kay Kristo, hindi naman niya aalisin ang mga pabigat sa buhay natin. Madalas hindi. Pero ang ibibigay niya sa atin ay yung mga bagay na dapat nating pasanin, pero magbibigay ng kahulugan sa buhay natin. Kaya tayo napapagod kung ano-ano ang ating pinapasan. Pero kung si Kristo ang magbibigay ng pasanin natin, pagod pa rin, pero may kahulugan ang kapaguran.
Mahal tayo ng Diyos. Mahal kayo ng Diyos. At itong pagmamahal na ito ay pinatunayan niya sa pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak, na siya namang nagsasabing, halika, sasamahan kita sa pagpapasan mo. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Makatatawag tayo sa ating Ama ng may pagtitiwala sapagkat binuksan niya sa atin ang kanyang puso dahil kay Kristo. Sa bawat panalangin ng itutugon natin, punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang simbahan naway maging kapani-paniwalang tanda at kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga mag-anak naway mamuhay na mayroong tunay na pagmamahalan at pagkakaunawaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga nahihirapan at nabibigatan sa mga pasanin sa buhay naway makatagpo ng ginhawa sa mapagbigay na puso ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga may sakit naway, makilala ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang pakikiisa sa paghihirap ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga yumao naway, makatagpo ng walang hanggang kagalakan sa puso ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan, ganun din naman ang mga kahilingan ng mga taong humihingi ng ating dasal. Ama naming mahabagin, tanggapin mo ang mga panalangin ito na iniaalay namin kaisa ng tinusok ng sibat na puso ng iyong mahal na anak na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal, upang sa kapagpapatawad ng aming mga kasalanan, ang inihahain namin ay maging kalugod-lugod na mga alay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili nang kami matubos, kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambayanan mo'y dito nabanaag. Ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, sa pag-alaala sa akin."
Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang butihing esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tinuruan tayo ni Jesus na tawagin ng Diyos na Ama. Buong pagtitiwala tayo ngayong manalangin sa Kanya.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming napakaraming kasalanan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bukas po. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, pag-alabi nawa ang pag-ibig sa aming kalooban sa pagsasalo sa pagmamahal mo sa pakikinabang at sa aming pag-akit sa iyong anak araw-araw, matutuhan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid na sa iyong sambayanan. Sa Amen. pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagkatapos po ng misang ito ay itutuloy natin ang open house at ang pakiusap ko lamang po sa inyo, sa inyong mga picture taking, ang mga waki ninyo sana po ay iwasan, lalo na kapag ang picture taking ay dito sa loob ng katedral. Huwag nating kalimutan, it's still a place of worship. Kaya yung mga picture taking na merong mga waki na parang kayo nasa luneta, iwasan po natin. At 1:30 po, magkakaroon uli ng isang mini concert, pipe organ concert. At sa ganap na ika-3 ng hapon, ay gagawin ang second and last guided tour. So yung pong mga at 3 o'clock, yung mga gustong sumama sa mga guided tours ay magpo-form lang ng grupo sa labas. Pero mamaya na kayo lumabas, ang init ng araw. So, since it is an open house, you may go down the crypt and pray for the 4 ex-bishops buried underneath. You may also go up to the choir loft and see up close the inside of the pipe organ closet. And you may also get out through the choir loft to the roof deck, and you see the surroundings of Intramuros. And the cathedral will close at 6 p.m. Tomorrow, at 2:30 in the afternoon, the image of the Our Lady of Guadalupe, the pilgrim image, will come to the Manila Cathedral, and there will be a welcome mass at 3 p.m. to be presided over by Cardinal Advincula. So yun po ay paanyaya din sa inyong lahat at mananatili dito sa katedral ang image ng Guadalupe hanggang sa June 18. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, humayo kayo at lagi niyong tandaan, mahal kayo ng Diyos. Salamat sa Diyos.